Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Alam po natin na lagi nating sinasabi, sa loob pong nakaraang 6 na araw, tayo po ay pinakain ng Ama ng mga pisikal na pagkain. Pero ngayon sana sa araw ng pamamahinga na siyang itinakda na ibinigay sa tao para tayo po ay magpahinga sa lahat ng ating mga gawain, maalala natin ang ating Ama na nagbibigay sa atin ng pagpapala. Tayo naman ay kumain ngayon ng pang-espiritual na alam natin na ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya. Dahil ang ating pangarap ay hindi lang sa buhay na ito dito sa lupa, kundi tayong lahat ay makarating sa lupang pangako. Ito yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah. Now, talasasin po natin ang kwento sa ibinigay na pamagat ng ating rabay. Now, alam po natin ng lahat ng mga salitang ating ipinapaabot sa pamamagitan po ng pagpapala ng ating rabay ay para sa ating ikatututo. At kung may maapakan man po ang inyong mga paa, sabihin po natin na ouch. Pero wag kayong magtampo doon sa tagapagsalita. Dahil kung naapakan ang inyong mga paa, nauna ako na naapakan ng rabay, at kung minsan ay 2 beses pa nang naapakan o inaapakan dahil pagkabigay niya ng salita, naapakan na niya, and then kapag i-deliver na, maaapakan niya ulit. Now, ang kwento na ibinigay ng ating rabay ay may pamagat na what is holding you back? Or who is holding you back? Kung sa Tagalog ay sino o ano ang pumipigil sa iyo para ikaw ay lumago at magpatuloy sa iyong pananampalataya. Now, matatalastas natin mga kapatid, na ang isang katulad po natin na nananampalataya at binibigyang aral ng rabay, araw-araw, hindi po siya nagsasawa, hindi po siya nakakalimot. Lalong-lalo na kapag Bible study po natin o kaya al Sabbath service, hindi po nakakalimot ang rabay. Now, ang tanong, tayo ba naman ba ay lumalago at nagpapatuloy sa ating pananampalataya? Dahil kung sa dinami-dami ng aral, wala kayong natututunan, nabay mga kapatid ko, sayang ang pagkakataong ibinibigay ng rabay sa atin. Now, alam natin na nasulat na ang ating Amang Yahweh ay gumigising tuwing umaga para utusan ng kanyang mga lingkod na magbigay ng aral sa kanyang mga hinirang. At mapalad tayo, na tayo ay binigyan ng rabay ng pagkakataon na makarinig ng kanyang aral, matuto sa kanyang salita. Pero kung wala kayong natututunan dahil sarado ang inyong kaisipan, there's something wrong. May pumipigil sa inyo, sa inyong pagkakatuto sa kanyang salita. At dahil dito, kayo din ay napipigil sa mga pagpapala ng ating Ama sa pamamagitan ng ating rabay. Now, talasasin natin ang kwento ng rabay, para maunawaan natin ang kwento kung sino o ano ang pumipigil sa atin. At sa mga ibibigay na mga babasahin ng rabay, sana matuto tayo. Now, simulan natin ang kwento dito sa unang Korinto. Ito ay sulat ni Saulo sa kanyang mga kapatiran sa mga taga-Korinto na dating hindi mga nananampalataya, pero sila ay converted. Sila ay hindi mga purong Israelita. Kumbaga, sila ay hinango mula sa mga hintil. At ganito ang kanyang sinabi sa kanila. Parang tayo rin, nung panahon na, dahil tayo rin naman ay hindi hango mula sa dugo ng mga Israelita. Tayo din naman ay idinugtong doon sa sanga. Kaya, kung mamarapatin natin, matuto tayo sa kwento para lalong yumabong, should I say, ng ating mga pananampalataya. Dapat yung pagtitiwala natin kay Amang Yahweh, ay matibay. Now, narinig natin ang mga patutuon ng ating mga kapatiran. Narinig natin yung patutuon ni Nanay Alicia at yung iba pa nating mga kapatiran. Yung patutuon ni kapatid na Brando. Yun yung mga bagay dapat na nagpapatibay ng ating mga pananampalataya. Kaya simulan po natin ang kwento dito sa unang Korinto chapter 7 verse 35. 1 Corinthians
7:35. Babasahin ko sa ating ESNY Bible, ano po? At ito ang sabi ni Saulo. Ito'y sinasabi ko sa inyong sariling kapakinabangan. Now, ibig pong sabihin, lahat ng mga salitang ibinibigay po ng rabbi sa atin, para po sa ating sariling kapakinabangan. Bagamat may mga pagkakataon na inaapakan ng ating mga paa, may mga pagkakataon na nasasaling yung ating mga damdamin, may mga pagkakataon na nakukonvict po tayo. Abay, matuwa po tayo, ano po? Dahil kung nakukonvict pa tayo ng salita ng Ama, meaning, tumatagos pa po sa ating puso yung kanya mga salita. At dahil dito, parang sinasabi ng rabbi na baguhin natin ang kwento ng ating buhay. Ang nakakatakot, mga kapatid, wala na kayong maramdamang conviction. At ang lahat ng mga naririnig ninyo, parang lumilipad na lang sa hangin. Pumasok sa kaliwang tenga, lumabas sa kanan. Walang nagbago. Doon ka matakot, kapatid. Ano po? Kaya sabi ni Saulo, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo para sa inyong kapakinabangan. Hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo ay makapaglingkod sa rabay ng walang abala. Yun ang sabi ni Saulo. Now, ang adhikain ni Saulo bilang isang apostol, ang mga mananampalataya ay makapaglingkod sa rabay ng ng walang abala, ng walang pumipigil. So, ibig sabihin, sa bawat isang nananampalataya, mayroon at mayroong pumipigil. Now, ang tanong, sino o ano ang pumipigil sa atin? Now, gawin nating personal, mga kapatid. Sino, kapatid, ang pumipigil sa iyo? O ano, kapatid, ang pumipigil sa iyo sa iyong pananampalataya para lumago? Para magpatuloy? Para maabot mo yung sinasabi ng rabbi na kalubusan ng iyong pananampalataya? Talasasin po natin, kung sino man siya, or ano man siya, or anong bagay ba ang pumipigil sa bawat isa. Kanya-kanyang bagay ito, kanya-kanyang personal na abala. Dahil nasusulat na we are going to work our own salvation. Bawat isa daw ay gagawa sa kanyang sariling pagkakaligtas. So, ibig sabihin hindi sa asawa manggagaling ang kaligtasan mo. Hindi sa mga anak mo. Hindi rin sa mga tinatangkilik mo. Kaya talagang mga kapatid, dahil ang mga sinabi ko, baka ito yung mga pumipigil sa atin. Asawa, mga anak, tinatangkilik, at mga gawain ang pumipigil sa atin. Ito lang namang apat na ito ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay napipigilan sa kanyang sariling paglago, sa kanyang pananampalataya. So gawin nating personalan, mga kapatid, ano ang kwento? Tanong, ano ang pumipigil sa iyo, kapatid? O sino ang pumipigil sa iyo, kapatid, para magpatuloy ka sa pananampalataya? Kaya sabi dito sa Hosea chapter 7 verse 2, eto, tandaan natin. Lagi nating naalala, kapag tayo ay nakakarinig ng conviction, at tayo ay, kumbaga, ay parang kumikirot ang ating mga puso, dahil, nagpapaalala ang Ama. Dahil ang lagi nating sinasabi, warning comes before destruction. Ayan, kaya wala kang excuse. Ano po? Now, sabi dito sa Hosea chapter 7 verse 2, eto ang sabi. At hindi nila ginugunita sa kanilang mga puso na aking inaalala ang lahat nilang kasamaan. Baka daw nakakalimutan natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay naaalala ng Ama. Alam niya kung kailan tayo nagkakasala. Now, ang tanong, nakita ba ng Ama yung ating remorse? Nakita ba ng Ama yung ating paghingi ng kapatawaran? Nakita ba ng Ama yung dahilan ng ating pagkakasala? Nakita ba ng Ama kung bakit natin ginawa yung pagkakasala? Yes, of course. Now, ang tanong, nakita ba ng Ama yung ating paghingi ng kapatawaran? Ano po?
Kaya sabi niya, nakalimutan nila. So kapag nakalimutan natin na alam ng amang ating mga kasalanan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na callousness of the heart, yung tigas sa puso, na wala na tayong pakialam. Bakit? Dahil hindi natin inaalala na si Amang Yahweh ay nakakakita sa lahat ng ating mga gawa. Nakakalimutan natin, mga kapatid, ano? Para bang unconsciously gumagawa tayo nang hindi natin alam kung ano yung kwento. Huwag naman sana. Kaya sabi dito ni Hosea, nakalimutan nila na inaalala ko ang lahat nilang kasamaan. Ngayon kinukulong sila sa palibot ng kanilang sariling mga gawa. Sila nga'y nasa harap ko. Now, anong sabi niya? Dahil dito, sabi niya, sila'y napapalibutan ng sarili nilang mga gawa. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Kung tayo nga na nasa bagabag, ito raw ay dahilan sa ating mga sariling mga gawa. Kung tayo man daw po ay nagkakasakit, ito daw ay dahil sa ating sariling mga gawa. Kung tayo naman daw ay kinukulang, ito daw ay dahil sa sarili nating mga gawa. Bakit? Dahil sa pang-araw-araw na ginawa ng Ama, wala si Amang Yahweh doon sa kwento ng buhay mo. Now, ulitin ko uli. Kailan nagsisimula ang buhay ng isang tao? Paggising ko sa umaga. Natandaan po natin. Ang buhay po natin kay Amang Yahweh is doon lang maghapon. Bakit? Dahil alam natin na kapag tayo po'y matutulog sa gabi, hindi natin alam kung tayo po'y gigisingin pa niya. Ano po? Kaya nasusulat sa ibang bahagi ng Biblia, ang kaawaan ni Amang Yahweh ay pinaninibago kailan? Hindi po niya tuwing linggo. Hindi po niya sinabing tuwing buwan or kada isang taon. Hindi po. Tuwing umaga. Kaya marapat lamang, mga kapatid, na kapag tayo ay ginising niya sa umaga, sana maalala natin sa kwento ng ating buhay sa umagang yaon na pasalamatan si Amang Yahweh. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na utang mo kay Amang Yahweh ang buhay mo dahil alam natin ang kwento. Hindi ipinangako kanino ang bukas. Kaya pag ginising niya tayo kinaumagahan, ito ay pagpapasalamat sa Ama. Now, ang tanong, naalala mo kaya? Opo, yun ang tanong. Bilang isang nananampalataya. Dahil sa buong maghapon, kung hindi tayo iingatan ng Ama, hindi natin alam kung tayo tayo lumabas ng bahay sa umaga. Sinong makapagsasabi na babalik pa tayo ng hapon? Wala pong makapagsasabi. Ano po? Bakit? Dahil alam natin ang kwento. Sa statistika, 1,000 ang namamatay araw-araw. 1,000 ang namamatay araw-araw. Kaya paglabas natin ng tahanan, hindi natin alam kung tayo makakabalik pa. Kaya lagi kong sinasabi, sabihin nyo sa mga asawa ninyo, sa mga anak ninyo, kung gaano ninyo sila kamahal, paglabas ninyo ng tahanan. Dapat maramdaman nila. Ano po? Now, sa ating pananampalataya, dapat makita ng Ama na kasama mo siya saan ka man pumunta. Yun ang katanungan sa iyo, kapatid. Dahil kung hindi, abay, tama ang nasusulat dito sa Hosea, hindi natin inaalala ang ating mga pagkukulang. Bakit? Dahil wala si Amang Yahweh sa kwento ng ating buhay. Kaya alalahanin mo sana dito, sabi niya dito sa Hebrew chapter 12 verse 1. Hebrew chapter 12 verse 1. Ito ang kwento sa Hebrew. Sabi dito sa Hebrew chapter 12 verse 1, eto. Sa lahat ng ating mga gawa, tandaan mo ang kwento. Maliban kay Amang Yahweh na nakakakita ng ating mga gawa, ito pang sabi dito sa Hebrew chapter 12 verse 1. Kaya't yamang nakukugkog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Meaning, marami daw nakakakita. Now, gawin nating personal. Bago makita ng mga nasa labas, sinong unang makakakita sa ating mga gawa? Ang ating pamilya, no? Ang ating mga asawa, ang ating mga anak. Now, ang tanong, paggising natin sa umaga, at tayo yung nagsasabi na tayo may pananampalataya, nakita ba ng asawa mo na nananalangin ka? Nakita ba ng mga anak mo na may pananampalataya ka? Yun ang tanong, kapatid. Bakit? Dahil kung hindi mo ito ginagawa, bay kapatid ko, paano mo sasabihin sa asawa mo
at sa anak mo na may pananampalataya ka. Anong mamanahin ng mga anak mo na pananampalataya kung hindi nakikita sa iyo? Pag kayo'y kumakain na may nakakita mga saksi, kayo pa ba'y nakakaalalang magdasal? O kakain na lang basta ni hindi maalalang magpasalamat doon sa pagkain na kakainin mo? Nabay kapatid ko, sino ang pumipigil sa iyo? Baka sa sinabi ko kanina, asawa, mga anak, mga ari-arian, mga tinatangkilik, mga gawa, baka wala rito ang pumipigil sa atin. At alam niyo kung anong pumipigil sa atin o sino yung pumipigil sa atin? Yung sarili natin. Dahil ang pinaka mabagsik na kaaway ng isang nananampalataya ay ang kanyang sarili. Hindi si Satanas ang kanyang kaaway. Walang magagawa si Satanas sa atin. Bakit? Alam ni Satanas na tayo ay lingkod ng Ama. Pero ang tanong, totoo nga ba na tayo lingkod ng Ama? Kaya kapatid ko, sino ang pumipigil sa iyo para ipakita mo yung pananampalataya? Narinig natin yung sinabi ni kapatid na librando. Wala siyang takot na ipaunawa sa iba ang kanyang pananampalataya. Tanong sa ating mga sarili. Alam ba ng ating mga anak, mga asawa, mga apo, ang tunay na pananampalataya at kung paano manampalataya ng tapat? Sabi niya dito, tayo nakukugkog ng makapal na bilang ng saksi. Pero bago natin ilabas yung ating pananampalataya, unahin muna natin sa loob. Ipakita muna natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay, na may pananampalataya tayo. Dahil kung hindi natin may papakita at may ibubuhay ang pananampalatayang ito, ay tanong kapatid, sino ang pumipigil sa iyo? Nanampalataya pa tayo kung hindi rin natin may papakita. Sayang. Sabi niya, itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Kapag tayo daw ay may pananampalataya, itabi daw natin ang bawat pasan na pumipigil sa atin. Tanong kapatid, sino o ano ang pumipigil sa iyo? Samantalang sabi dito ni Saulo, itabi yung mga pumipigil. Itabi daw natin yung mga pumipigil. Kaya ang tanong kilala ba natin kung sinong pumipigil sa atin? Kung yung asawa natin ang pumipigil, abay, kapatid, ang sabi niya, itabi, meaning, hindi ko sinabing iwanan yung asawa niyo. Sabi niya, itabi, meaning, huwag niyong gawing dahilan ang asawa ninyo para kayo ay tumigil sa pananampalataya. Yun ang aking advice. Ano mang pumipigil kapag ang trabaho ninyo, ang inyong mga anak, kung ano mang mga balakid sa inyong pananampalataya, itabi natin. Matuto tayo kung paano natin ipagpapatuloy ang ating pananampalataya. And then sabi niya, at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Now, narinig niyo ang aral. Ano po? Ang ating pananampalataya is not walk in the park. Now, naaral yan. Narinig niyo siguro. Pero kung hindi niyo narinig, balikan niyo yung aral. Ano po? Now, sabi niya, takbuhin natin ng may pagtitiis. May panahon ba kayo para makarinig ng aral? O mas may panahon kayo sa pagti-TikTok, pagre-reel o kaya pag-Facebook? Alam niyo yung ating anak na si Cassandra, nagrereklamo siya. Sabi niya, Daddy, sabi niya, nagpapagod ako sa paglalagay ng mga aral mo sa YouTube. Pero may mga aral ka sa YouTube na wala man lang nanood, sabi niya. Ay mga kapatid ko, kung nagsasawa kayo doon sa karne, abay, kayong nakakaalam. No, pag sinabi kong karne, yung pagpapala ng Ama. Ano po? Sino ang pumipigil sa atin? O ano? Now, tingnan natin itong kwento ng rabbi. Dahil maraming ibinigay na kwento ang rabbi. Hoping and praying na tayo may matutunan sa mga kwento. Baka ito yung mga pinipigil din sa atin, katulad ng mga nasulat sa kwento. Now, alam niyo ang dahilan kung bakit may Biblia. Sabi ni Apostol Saulo, ang Biblia at ang mga salatang nasusulat sa Biblia ay isinulat mula pa nung una para saan? Para sa atin.
upang pag ating mababasa ay may matutunan tayo. No, ang tanong, may matutunan kaya tayo? Now, dito sa aklat ng Lucas, narinig nyo na yung kwentong ito. Ipapaalala ko lang kung bakit ang ating rabay ay nagpapaalala sa mga bagay na pumipigil sa atin sa pagpapatuloy natin ng ating pananampalataya. Dito sa aklat ni Lucas chapter 10, alam niyo yung kwentong ito? Na ang tanong, maalala niyo kaya? Na ang kwentong ito ay tungkol kay Marta at kay Miriam or Maria. Ang Maria sa atin ay Miriam sa Hebrew, kaya tinawag ko siyang Miriam sa ating Biblia. Now, maalala niyo kaya yung kwentong ito? Now, sa inyo na nakakaalam ng Biblia, maaalala niyo. Ito ay halimbawa ng may pumipigil sa pananampalataya. Ito ang kwento ni Miriam at ni Marta. Lucas chapter 10. Ito yung kwento. Balikan natin yung kwento. Lucas chapter 10 verse 41. Chapter 10 verse 40. Okay. Ang kwento rito ay ang rabay ay napasyal sa lugar ni na Marta at ni Miriam. Ano po? Napasyal ang rabay. At nang pumasok siya sa bahay, nadatnan niya si Miriam at si Marta. At dahil dito, verse 39, nagsimulang mangaral ang rabay. Nagsimulang magsalita ang rabay tungkol sa kaharian ng Ama, tungkol sa kaligtasan ng Ama, tungkol sa pagpapala ng Ama. At yung isang kapatid ay nakikinig doon sa rabay. Pero yung isang kapatid, anong kanyang ginagawa? Ito, verse 40. Ngunit si Marta ay naliligalig. Bakit? Sa maraming paglilingkod. Now, alam nyo, ano po? Nasusulat na ang tao ay dapat mabuhay sa tinapay. Tama? Tama po yun. Pero hindi ba nasulat din na hindi lang siya dapat mabuhay sa tinapay, kundi siya din ay dapat mabuhay sa salita ng Ama? Now, alam nyo kung bakit ano ang pumipigil sa atin kung minsan? Sa pagkikinig sa salita ng Ama, sa paggawa sa kanyang kalooban, sa pagdiriwang ng kanyang pista, sa ngingilin ng kanyang sabat. Alam po yung ano pumipigil sa atin? Yung sa dami ng ating mga gawa. Alam niyo mga kapatid, kung hindi tayo matututo sa aral, sayang yung ating pananampalataya. Kung yung ating mga gawa ang pumipigil sa atin para mangilin sa araw ng Sabat, kung yung ating mga gawa, yung ating mga trabaho ang pumipigil sa atin para ipagdiwang ang kanyang pista, kung ang ating mga gawa at ang ating mga paglilingkod ang pumipigil sa atin para magpatuloy tayo sa pananampalataya, may mga kapatid ko, hindi galing kay Amang Yahweh ang inyong mga pagpapalang gawa. Tandaan niyo ang kwento. Ang pagpapala ni Amang Yahweh ay walang halong sakripisyo. Tandaan niyo ang kwento na yan. Dahil kung si Amang Yahweh nagbigay ng inyong pagpapalang gawain, hindi yan magiging balakid sa kanyang pangingilin sa araw ng pagsamba. Hindi yan magiging balakid saan? Sa pagdiriwang ng kanyang pista. Hindi yan magiging balakid saan? Sa pagganap mo sa kanyang kalooban. Hindi yan dapat balakid. Pero kung ito nagiging balakid sa iyo, abay kapatid ko, ang tanong, alin ang pipiliin mo? Yung pumipigil sa iyo, sa iyong pananampalataya, o yung pagpapatuloy mo sa pananampalataya? Ito yung ginawa ni Marta. Si Marta ay naliligalig. At dahil dito, anong ginawa ni Marta? Instead na gayahin ni Marta si Miriam na nakikinig sa aral ng rabay, dahil minsan lang siyang nakapunta, anong
ginagawa ni Marta? Naliligalig siya sa dami ng gawain. Anong sabi niya? Kaya sinabi ni Marta, Rabbi, wala bang anuman sa iyo? Napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. So nakikita ni Marta na mas higit na importante yung kanyang gawa kaysa doon sa pakikinig sa aral ng Rabbi. Tama, mali? Tama. Hindi ba ganun din tayo mga kapatid? Nakikita natin na mas importante yung gawain natin kaysa pagsamba. Nakikita natin na mas importante yung gawain natin kaysa sa ating pagdiriwang ng pista. Bakit? Sinasabi natin sa ating sarili. Kailangan natin ito para bayaran ng mga bills, may pambili ng pagkain, para pag may nagkasakit, may pagpadoktor, may pambili ng mga gamit, sa dami ng mga gusto mong gawin at bilhin. Kailangan mo yun. Yun ang nagiging dahilan kung bakit may pumipigil sa atin sa ating pagpapalago ng ating pananampalataya. Ganito rin ang naramdaman ni Marta. Sabi niya, Rabbi, pababayaan mo ba ako na ako lang mag-isa sa aking paglilingkod? So, hindi nakita ni Marta yung kahalagahan ng salita ng Rabbi. Mas pinapahalagahan ni Marta yung kanyang gawa. Kaya anong sabi ng Rabbi? Eto, ang sinabi ng Rabbi, parang sampal sa mukha. Ang sinabi ng Rabbi kay Marta. Verse 41, Dadapat sumagot ang Rabbi at sinabi sa kanya, Martha, Martha. Dalawang ulit. Ibig sabihin, parang sinabi ng Rabbi, Martha, hindi mo ba nakikita kung alin ang mahalaga? Hindi mo ba nakikita, Martha, kung alin ang mas mabuti? Kaya sinabi niya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag ka saan tungkol sa maraming bagay. Di ba ganun din tayo? Kulang na nga lang gawin nating gabi ang umaga at gawin nating umaga ang gabi. Para lang magawa natin yung mga gusto nating gawin. Yung ating paghahanap buhay, yung ating ang tawag dito, paghahanap ng tinatawag na ikabubuhay. Ito yung nakakasagabal sa ating pananampalataya sa ilan. Alam nyo, narinig natin yung patutuo ni kapatid na Librando. Hindi siya takot mawalan ng trabaho. May paglaban lang niya ang kanyang pananampalataya. Dumating na ba tayo ganun sa punto na hindi tayo takot na isara yung ating mga negosyo pag-araw ng pagsamba? Hindi tayo takot na lumiban sa ating mga trabaho para may pagdiwang ang kanyang mga takdang araw. Kung takot tayo mga kapatid, abay hindi sa atin ang pananampalataya. Hindi sa atin ang pananampalataya. Sayang yung pananampalataya natin. Kaya sabi ng Rabbi, ikaw ay nababagabag sa maraming bagay, datapot isang bagay ang kinakailangan. Anong sabi niya? Isang bagay lang ang kailangan mo. Now, bakit ganitong sinabi ng Rabbi? Dahil sinasabi ng Rabbi, Marta, Marta, ang pinagkakaabalahan mo ng maraming bagay, ay mawawala din dito sa lupa. Yun ang parang gustong sabihin ng Rabbi. Pero ang pinaka-importante na hindi mawawala, dahil ito yung magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan, ito yung hindi mo nakita. At ito ang pinili ni Miriam. Meaning, parang sinasabi ng Rabbi, Marta, gayahin mo si Miriam. Alam niya kung ano yung mabuti. Alam niya kung ano yung mas mahalaga. Now, tanong, alin ang pipiliin mo, kapatid? Yung nakapagpapapigil sa iyo sa iyong trabaho, nakapagpapapigil sa iyo sa iyong pananampalataya, o yung pumipigil sa iyo ang pipiliin mo? Nasa iyong pagpipili, kapatid. Ano po? Sunod, Lucas chapter 21. Lucas 21 verse 34. Sabi dito sa Lucas 21:34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Ano ang sabi ko kanina? Baka naman ang pumipigil sa atin hindi lang gawain. Yung iba sa atin ang pumipigil sa atin sa ating sarili. Bakit? Ano bang meron sa ating sarili? Ito talasasin natin. Baka ito yung pumipigil sa atin. Mag-ingat kayo sa inyong sarili.
Bakit? Baka mga lugmok ang inyong mga puso saan? Sa katakawan sa buhay na ito, meaning greed. Alam niyo kung ano yung greed? Na pati araw ng pagsamba, gusto niyong kayo ay maghanap buhay dahil gusto niyong yumaman. Gusto niyong mabili yung gusto niyong mabili. Halos hindi na nga mabilang yung damit mo doon sa iyong silid, anong tawag ito? Silid bihisan, pero gusto mong bumili pa rin ng bumili. Now, kustahan tayo mga kapatid. Maski hindi kayo maglaban ng isang buwan, meron kayong isusuot. Pero bili pa rin tayo ng bili, ano? Greed ang tawag doon. Pustahan tayo, hindi lang iisang mga sapatos ninyo. Greed ang tawag doon. Dahil kapag ito yung nakakasagabal sa akin para manampalataya dahil inuubos natin ang panahon natin sa paghahanap buhay para mabili itong mga bagay na to, bay mga kapatid ko, katakawan ang tawag yan sa Biblia. Hindi katakawan sa pagkain ang binabanggit dito mga kapatid, greediness sa mga material na bagay. Yun ang nakakatakot. Puntahan ninyo yung mga kwarto sa inyong mga bahay. Sa dami naman abubot sa mga bahay natin. Sasama ko sarili ko dahil marami din kaming abubot. Pinagkakabalahan nating bilhin, tama? Kung ano-ano nilalagay natin. Kailan tayo matututo para mabuhay ng simple? Isasama ko sarili ko. Sa pagbili na lang ng cellphone. Sa cellphone na lang, sigurado. Yung mga cellphone natin may presyo. Tama, mali? Yes. Ito ba yung... Now, alam nyo, hindi masama. Hindi masamang gawin ng mga bagay na ito. Ang nagiging masama, kung ito yung pumipigil sa atin para lumago sa pananampalataya. Yun ang nakakatakot. Ano po? Mag-iingat kayo sa inyong mga sarili, baka malugmok ang inyong mga puso saan sa katakawan, sa kalasingan sa buhay na ito, at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, sa kagustuhan mo na maabot ang mga pangarap mo sa buhay para sa iyong sarili, para sa iyong asawa, para sa iyong mga anak. Yun ang makapagpapapigil sa iyo sa pananampalataya. Now, hindi masamang mangarap para sa mga anak, hindi masamang mangarap para sa mga apo. Pero kung yung mga pangarap na ito ang pumipigil sa iyo, abay kapatid ko, hindi magandang pangarap ang iniisip nyo para sa mga anak ninyo at mga apo ninyo. Tandaan ninyo, ang lahat ng mga mabuti ay manggagaling kay Amang Yahweh. Kung ito yung nagiging dahilan para hindi natin mapaglingkuran sa Amang Yahweh, abay kapatid ko, ito yung magiging masama. Tandaan nyo palagi ang kwento. Walang gray area sa paningin ni Amang Yahweh. It's either good or evil. Walang nasa gitna. Tandaan ko niyo yan. So, ang anumang bagay na pumipigil sa gawa ni Amang Yahweh, it is evil. Tandaan niyo palagi. Dalawa lang ang kwento dito sa lupa. Puti, saka itim. Good or evil. Walang nasa gitna. Dahil alam natin na nasusulat. Kung hindi ka, ano sabi niya? Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Idudura kita. The same thing. Kung nangangarap tayo sa ating mga anak, pero ito'y nagiging dahilan para pigilin tayo sa pagsamba, pigilin tayo sa pagdiriwang, abay kapatid ko, mali ang pangarap mo para sa mga anak mo. Isinusugal mo ang buhay mo para lang makuha mo ang pangarap mo para sa mga anak mo. Tandaan mo, ano man ang ating mga gawa at mga salita, sa araw ng paghuhukom, ipagsusulit natin ito. Hindi natin pwedeng irason sa ating Ama sa araw ng paghuhukom, Father Yahweh, hindi ako nakapagsamba dahil alam mo naman, naghahanap buhay ako para sa aking anak, para siyang matuto at makapag-aral. Abay kapatid ko, hindi yun rason. Dahil alam mo, nasusulat, sabi ni Amang Yahweh, 6 na araw ka na magtatrabaho, gawin mo yung mga gagawin mo sa loob ng 6 na araw. Now, yun ba hindi pa sapat? Abay kung hindi sapat, meaning, kapatid ko, kulang ka sa pagpapala. Tandaan mo palagi, ang 6 na araw ay sobra-sobra na ibinigay ng Ama para tayo pagpalain. Tandaan niyo ang kwento.
Salmo 37 verse 25. Puntahan niyo ang 37:25. Ano sabi sa 37:25? Ito ang tandaan natin mga kapatid. Gusto niyo ng pagpapala? Ito tandaan natin. Hindi lang para sa atin, kundi ito'y para din sa ating mga anak. Awit 37:25. Ito ang sabi dito sa 37:25. Ako'y naging bata at ngayon, anong sabi niya? Matanda na. Ako'y 54 na nung nakarang araw. Pero anong sabi niya? Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Now, sino yung matuwid dito? Yung gumaganap sa kalooban ng Ama at walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin ang kanyang kalooban. Yun ang matuwid. Now, itanong mo sa sarili mo kapatid, ikaw ba itong matuwid na sinasalita dito sa aklat ng mga awit? Now, dalawa lang ang katumbas, isa lang ang kabaliktaran ng matuwid. Anong kabaliktaran ng matuwid? Liko o masama. Tandaan nyo, dalawa lang ang uri ng tao dito sa lupa. Sa paghuhukom, dalawa lang din ang pupuntahan eh. It's either sa kaharian ng Ama o sa dagat-dagatang apoy. Walang nasa gitna. Ang tanong, tayo mamimili. Ako'y naging bata, ako'y matanda na, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Lahat ng pangangailangan ng matuwid ibinibigay. Yun ang pagpapala. Yun ang pagpapala. Hindi namin ipinagyayabang ang pagpapalang ibinigay ng Ama sa amin. Pero problema namin ito noon. Dahil ako rin na naghahanap buhay ng Sabado. Kung minsan nakakalimutan ko rin magsamba, naghahanap buhay din ako ng Sabado. Dahil iniisip ko paano ko pag-aaralin ng aming mga anak. Pero nang natutunan ko kung paano magpala si Amang Yahweh, kung paano ganapin ang kanyang kalooban, anong ipinalit ni Amang Yahweh? Pinag-aral niya ang aming mga anak na libre. So, kinuha ni Amang Yahweh ang aking burden na pumipigil sa akin dahil alam niya na ito ang makapagpipigil sa akin para gawin ang kanyang kalooban. Now, ang tanong, handa ba tayo na ibigay kay Amang Yahweh kung ipigil sa atin dahil alam natin na susulat? Give me your burden. Di ba sabi niya, ibigay mo sa akin ang iyong pamato. And take my yoke upon you dahil ito ay magaan. Ikaw mamili kapatid. Sabi pa niya, ni hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan sa diyan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Hindi lang pagpapala sa iyong kapatid. Pagpapala pa sa iyong mga anak. So kung ito'y ipapaunawa mo sa iyong mga anak na ganito ang magiging pananampalataya mo, abay kapatid ko. Pagpapala sa mga anak mo ang ginagawa mo din. Dahil tutularan kanila palang araw. Ano po? Kaya talakasin natin mga kapatid kung saan tayo. Balikan natin yung Lucas. Sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, ano mangyari? At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Nagaya daw ng silo. What if? Padre Yeforbi. What if? Araw ng pagsamba. Sabi mo, maintindihan ako ni Amang Yahweh. What if? Napuno si Amang Yahweh, kinuha ka sa araw na yaon. Ano ang kahantulan mo, kapatid? Na ikaw ay nakita at namatay na nagkakasala. Alam niyo kung ano susulat sa Ezekiel? Kung ano tayo sa ating kamatayan, ganun tayo sa araw ng paghukom. Alam natin sa Ezekiel na nasulat, ang tao na gumawa ng kabutihan sa buong buhay niya, yun nakakatakot. Ang tao na gumawa ng kabutihan sa buong buhay niya at nakagawa ng masama at doon siya mamamatay sa kanyang kasamaang ginawa. Anong sabi? Ang lahat ng kabutihan kanyang nagawa ay hindi ibibilang sa kanya. Bakit? Ang malaking kasalanan o ang maliit na kasalanan ay pareho lang ang kabayaran. Anong kabayaran ng kasalanan? Roma chapter 6:23. The wages of sin is death. Bakit?
Dahil sa pag-aalala mo sa pumipigil sa iyong trabaho, hindi mo naalala na humingi ng kapatawaran sa oras na ikaw ay gumagawa ng pagkakasala. Yun ang nakakatakot. Dahil hindi na ibinigay sa iyo ni Amang Yahweh yung pangunawa na humingi ka ng kapatawaran dahil alam natin na nasusulat. Ang anumang kasalanan ay pagpapatawad maliban sa kasalanan sa banal na Espiritu. Kaya tayo may pagpapatawad na salita. Pero ang tanong, mababanggit mo pa ba ang salitang pagpapatawad kung ginagawa mong pagkakasala at namatay ka sa oras na yun? Sino makapagsasabi na buhay ka? Walang makapagsasabi. Yun nakakatakot. Balikan niyo yung aral na sinasabing, huwag niyong gawing Russian roulette ang inyong mga buhay. Ang ating mga buhay. Ano po? Anong verse ba ako tumigil? 24? 34? Lucas 21:34, ano? Tutuloy ko sa 35. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Ganito raw darating sa atin ang silo dahil sa ating pagsusumakit sa buhay na ito. Meaning, hindi daw natin alam na ito'y silo. Bakit? Dahil tayo'y naging mangmang sa ating kagustuhan sa pagsusumakit sa buhay na ito. Kaya sabi niya sa 36, datapwat, 36, itong gawin daw natin, mangagpuyat kayo saan sa bawat panahon. Pag sinabing mangagpuyat kayo sa bawat panahon, meaning ingatan ninyo at bantayan ninyo ang inyong pananampalataya sa bawat panahon, sa bawat oras, sa bawat araw. Bantayan natin ang ating pananampalataya dahil ang kalabang dyablo, sabi niya, ay naghahanap ng kanyang masisila. Mga kapatid ko, kung tayo ay nakakaunawa na ang dyablo na kalaban ay nasa ating tabi at naghihintay kung kailan tayo pipikit, tayo siguro, ay matatakot na may pumigil sa atin sa ating pananampalataya. At kayo'y magsidaing, huwag kayong makalimot na manalangin. Yun ang sinasabi dito. Sabi ng Rabay, huwag kayong makalimot na dumaing araw at gabi. Kaya ang lagi kong pinapaunawa sa ating mga kapatid, huwag niyong kalilimutang magdasal paggising niyo sa umaga at huwag niyong kalilimutang magdasal bago kayo matulog sa gabi. Dahil ang kalabang demonyo ay pwedeng agawin tayo at an instant. Hilingin natin na ang anghel ni Amang Yahweh ay magbantay sa atin araw at gabi. Upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Upang, sabi niya, makatakas kayo sa mga silo ng sanlibutan. At upang, sabi niya, sa araw ng paghuhukom, tayo daw ay makakaharap sa anak ng Ama. Pag sinabing makaharap, meaning tayo ay worthy na humarap. Dahil kung tayo ay mahihiya na humarap sa harapan ng ating rabay sa araw ng kanyang paghuhukom, abay kapatid ko, ibig sabihin, guilty as charged tayo. At kung tayo ay guilty as charged sa araw ng paghuhukom, there is no mercy. Uulitin ko. Sinabi ng Rabay, mercy is no more sa araw ng paghuhukom. Ang mercy ngayon, ang pagkaawa at kaawaan ay naririto sa mundong ito habang tayo'y buhay pa. Sa araw ng paghuhukom, mercy ay wala doon. Kaya mga kapatid ko, mag-isip po tayo kung anong gusto natin sa buhay na ito. Ano po? Sumunod na kwento. Unang Korinto. Kayo po ay maghanda na lang yung pagkain dahil medyo mahabang aral natin. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Ito pa, isang bagay na nakakapigil sa atin. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Ito. Ito'y sulat ni Saulo. Itong dahilan kung bakit hindi na nag-asawa si Saulo.
Pero hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aasawa. Pero kung ito'y pumipigil sa inyo, abay mga kapatid ko, mag-ingat tayo. Tingnan natin kung sino mapapangasawa natin. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Dahil nakita ko sa buhay na ito, marami ang nangawawala sa pananampalataya dahil sa kanilang mga naging asawa. Ito ang sabi ni Saulo. Unang Korinto chapter 7 verse 33. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Kapag tayo daw ay nag-asawa, hati yung ating panahon sa ating asawa at sa sanlibutan. Now, kung hindi natin alam, planuhin ang ating panahon at inuuna natin ang ating mga asawa, abay mga kapatid ko, nakakapigil na ang iyong asawa. Now, tandaan mo kapatid ko, hindi tayo huhusgahan dahil sa ating mga asawa, hindi. Huhusgahan tayo sa ating mga gawa dahil sa ating pananampalataya. Kung nakakapigil ang ating mga asawa dahil hindi siya nananampalataya, abay kapatid ko, sino may kasalanan? Ang advice namin ng mga pastor, piliin ninyo ang inyong mga mapapangasawa. Yung hindi pipigil sa inyo sa pananampalataya, yung nga may advice. Nag-isip tayo ng paraan para tayo ay mapanuto sa ating mga pag-aasawa, pero may pagkakataon na may pumipigil. Kaya ang aking may papayo sa inyo, tignan ninyo kung ang inyong mga mapapangasawa, sa mga wala pang asawa, now sa mga may asawa na, ayan, huwag niyong hayaan ng inyong mga asawang tumigil sa inyo para sa inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, ang hahatulan sa araw ng paghuhukom ay hindi yung asawa mo. Ikaw ang hahatulan. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi yung asawa ko kasi pinipigilan niya, abay kapatid ko. Hindi sinabi ng ama na asawahin mo siya. Ikaw ang may gusto na asawahin siya. Na maging asawa siya. Verse 34. At nagkakabahabahagi ang isipan. Dahil daw sa asawa natin, nagkakabahagi ang ating isipan. Totoo yun. Iniisip natin kung ano makapagpapalugod sa ating mga asawa. May mga pagkakataon na nakikita ko yung mga kapatiran namin dito sa Louisiana. Hindi na tinatapos yung service dahil anniversary daw nila ng kanyang asawa o kaya ay birthday ng kanyang asawa, kaya may date sila. Abay kapatid ko. Kung yun ang pumipigil sa iyo sa pananampalataya, abay kapatid ko. Sinasabi ko sa iyo, sagutin natin ito sa ating rabay sa araw ng paghuhukom. Pwede naman kayong mag-date, huwag niyong gawin kapag araw ng pagsamba. Daming mga araw, 6 na araw kayong mamimili ng araw. Yung pang-araw ng pagsamba, pipiliin niyo para hindi kayo pumunta. Nasabihin niyo kayo mag-date kasi binigay niya Amang Yahweh na araw ng aming anniversary. Bay kapatid ko, ikaw yung may sabi, hindi si Amang Yahweh. Ito po. Gayon din naman, ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng rabay upang siya maging banal sa katawan at sa banal na espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. Again, advice po, sa mga wala pang asawa. Sa mga may asawa, tandaan po ninyo, huwag niyong gawin at pahintulutan ng inyong mga asawang maging dahilan para kayo ay pigilan sa inyong pananampalataya. Sunod na kwento, Marcos chapter 4 verse 19. Hindi pa po ako nakakalahati, kaya sinasabi ko na po ng maaga, maghanda na po kayo ng inyong merienda habang ako ay nangangaral. Anong sinabi ko, darling? Marcos chapter 4 verse 19. Marcos chapter 4 verse 19. Ito pang dagdag. At ang mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan
at ang daya ng mga kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Now, alam niyo daw ang dahilan kung bakit wala kayong naunawaan sa kwento ng rabay? Sa araw-araw na lang na ginawa ng rabay, sa Bible study, sa women's ministry, sa service pag Sabado, pero wala kayong naunawaan. Alam niyo kung bakit wala tayong naunawaan? Dahil ang iniisip natin ay yung pagsusumakit sa sanlibutan. Paano ba tayo aasenso? Yun ang lagi nating iniisip. Ha? Paano kaya lalago ang ating mga kayamanan? Yung mga pita ng mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. Yun ang nagsisiinis sa salita. Meaning, yun ang pumipigil sa salita na lumago sa ating mga puso. Kaya hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Ha? Tanong niyo sa sarili ninyo, kailan kayo nagdiwang ng pista ng tabernakulo the whole 8 days? Ha? Kailan tayo nagdiwang ng buong 8 days? Maalala nyo kaya kung kailan? Wala. Wala tayong maalala. Wala tayong maalala. Bakit? Busy tayo. Alam nyo yung nakakatakot mga kapatid. Maalala niyo ang kwento doon sa Daniel? Doon sa sulat, doon sa wall. Malay ko sinabi ng interpretation din sa salitang tikel. Ang sabi po niya sa tikel, Daniel chapter 5 verse 25 yata. Daniel chapter 5, puntahan natin. Pero sa ESNY, ito ay chapter 7. Ano po? Pinalitan ko yung arrangement ng chapter ng Daniel. Daniel chapter 5 sa King James, pero sa ESNY ito ay chapter 7. Okay? So instead na Daniel chapter 5, gagawin nating Daniel chapter 7. Pero dito sa ESNY, ito yung luma nating ESNY, ito ay chapter 5 pa rin. Pero doon sa susunod na limbag ng ating ESNY ay ginawa ko na siyang chapter 7. Ano po? Pero may footnote doon. Kaya hindi kayo malilito. Dito sa Daniel chapter 5 verse 27. Bibigyan natin din yung salitang tikel. Tikel, sabi ni Daniel. Ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Yun po yung nakakatakot sa atin. Yung tayo ay timbangin at makikita ng Ama na tayo ay may pagkukulang. Alam niyo, ang sabi niya doon sa Pahayag chapter 3 verse 15 and 16, sabi niya, gusto ko sana na ikaw ay malamig o kaya ikaw ay mainit. Alam natin na hindi tayo malamig. Totoo po yun, hindi tayo malamig dahil hindi tayo mamamatay tao, hindi tayo magnanakaw, hindi tayo nakikiapid, hindi natin ginagawa yung mga bagay na ito. So, hindi tayo malamig. Pero ang katotohanan po, hindi rin naman tayo mainit. Dahil ang mainit, walang maipipintas si Amang Yahweh sana sa atin. Kapag nagtatanong ako na sino sa atin ang nakapagdiwang, kailan huli natin ipinagdiwang ang pista ng tabernakulo for 8 days? Kailan tayo huling pumunta sa mga sambahan na malapit sa atin? Kailan tayo huling nakinig sa aral? Nagagawa ba natin siya? 54 Saturdays in 1 year? Hindi rin tayo mainit. At anong sabi doon sa verse 16 ng chapter 3 ng Pahayag? Dahil hindi ka mainit, sabi niya, hindi ka rin malamig. Anong sabi niya? Idudura kita mula sa aking bibig. Yun ang nakakatakot. Ano po? Yun nakakatakot. Ang lagi nating sinasabi, Father Ya, understand. Father Ya, understand. We know na
umuunawa sa Amang Yahweh, pero I pray na sana nga naintindihan niya ang aking mga gawa. Pero alam niyo din po na nasusulat, I wink at your ignorance. Ilan po niya sinabi na he winked at our ignorance how many times? Sinabi po ba niyang paulit-ulit? Once lang po. Meaning, nung hindi natin alam ang kwento ng rabbi at kwento ng ating Amang Yahweh, then he winked at our ignorance. Ignorance meaning hindi natin alam ang katotohanan. Ignorance meaning hindi natin alam ang kwento. Ignorance meaning wala tayong alam sa salita ng Ama. Yun ang ignorance. Now, sino sa atin ang ignorance of the law? Sino sa atin ang ignorance ni Amang Yahweh? Sino sa atin ang ignorance sa ating rabbi na hindi natin kilala si Amang Yahweh, hindi natin kilala ang ating rabbi, hindi natin alam ang kanyang mga salita, wala tayong alam sa kanyang kautusan? Sino sa atin ang ignorant? Wala po sa atin, lahat tayo is all-knowing. Alam natin ang kanyang pangalan, alam natin ang kanyang katotohanan, alam natin ang kanyang kapangyarihan, alam natin ang ating rabbi na namatay sa tulos, at alam natin ang kanyang mga kautusan. Wala tayong excuse. Tayo ang maraming pagkukulang. Huwag niyong sabihin na tayo ay banal, huwag niyong sabihin na tayo ay banal. Malayo tayo sa salitang banal. Marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong dapat ayusin sa ating mga sarili. At ito ang dahilan ng rabbi kung bakit nagbibigay siya ng aral na mga katulad nito. Ano po? Para makita natin ang ating mga pagkakamali. Pangalawang Samuel, chapter 11. Nakaabutin ng mahigit 2 oras ang aral nating mga kapatid. Pagpasensyahan ninyo, pero itong sinabi ng rabbi. Pangalawang Samuel, chapter 11. Narinig nyo na ang kwento na ito. Pero uulitin uli ng rabbi para makita natin yung mga dahilan at mga kwento ng pagpipigil sa isang lingkod ng Ama. Nung sinabi ko nagpagaling? Pangalawang Samuel. Buti na lang, andito yung darling ko na alalay ko. Pangalawang Samuel, chapter 11. Ito yung kwento ni David. Alam niyo yung kwento ni David, tama? Now, bibigyan natin din yung pagkukulang ni David dito. Pangalawang Samuel chapter 11 verse 1. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka na sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel at kanilang nilikol ang mga anak ni Amon at kinubkob sa Raba. Ngunit si David ay naghihintay sa Jerusalem. And then yung verse 2, ito na yung kanyang kasalanan. Nakita na si Bathsheba na naliligo at dahil dito, kinuha niyang asawa si Bathsheba. And the rest, alam niyo yung kwento. Now, pero ano ang kasalanan ni David? Ang kasalanan ni David ay nagsimula sa verse 1. Alam nyo, kapag tayo ay naging kumpiyansa sa ating pananampalataya, pag tayo ay nagsabi sa ating sarili, I'm good. Pag sinabi natin sa ating sarili, okay na ako sa pananampalataya. Pag sinabi natin sa ating sarili, hindi na natin kailangan ng mga dagdag na mga aral. Hindi na natin kailangan pumunta sa kapilya. Hindi na natin kailangan pumunta sa araw ng kanyang mga pagsamba. Hindi na natin kailangan pumunta sa kanyang mga pista. Yun ang nakakatakot. Yung sinabi natin sa ating mga sarili na tayo ay good. Mga kapatid ko, wag niyang sasabihin you are good hanggat tayo pa'y nabubuhay dito sa lupa. We are not yet sure na tayo nga ay pupunta sa buhay na walang hanggat tayo buhay pa. Si Saulo ay hindi tumigil sa pakikipagbaka sa kanyang pananampalataya hanggang siya ay mamatay. Ang nangyari kay David, siya ay nagkaroon ng kumpiyansa. Instead na siya sana ay sumama doon sa kanyang mga kawal dahil yun ang kanyang gawain bilang hari, pero hindi. Sabi ni Daniel, okay na ako sa inyo mga kawal ko.
may tiwala ako sa inyo. Dito na muna ako. Ganon din tayo, tama? Now, paano natin ipapakita sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga apo, yung tatag at init ng ating pananampalataya kung tayo ay kumpiyansa sa ating sarili? Nasasabihin natin, we are good. Pag sinabing, kumusta ang inyong pananampalataya? I'm good. Pero sa katotohanan, kung tayo ay magiging totoo sa ating mga sarili, nakakalungkot na sabihin natin, ang dami kong pagkukulang kay Amang Yahweh. Pero sinabi ba natin ito sa ating sarili? Pag tinatanong natin ang ating sarili kung nasaan tayo sa harapan ni Amang Yahweh, masasabi ba natin, I'm good? Or sasabihin mo, Amang Yahweh, ang dami kong mga pagkukulang sa iyo? Sinabi mo ba ito sa iyong sarili, kapatid ko? Be honest to ourselves. Sinabi ba natin kay Amang Yahweh, ang dami kong pagkukulang sa iyo? Nagpapasalamat tayo, pero inaamin ba natin sa ating mga sarili ang ating mga pagkukulang? Baka naman hindi. Mga kapatid ko, alam ni Amang Yahweh kung sino tayo. I pray, alam natin ang ating mga sarili. Ang dami nating pagkukulang. Isasama ko sarili ko. Dahil hindi ako exempted. Marami akong pagkukulang at ako'y natutuwa sa rabay sa bawat aral na ibibigay niya. Kaya ako ay inspired mag-aral palagi. Ano po? Dahil hindi lang para sa inyong aral, ito'y unang-una sa akin. Lucas chapter 9. Ito. Lucas chapter 9. Pakainin nyo na yung mga apo ninyo na maliliit. Dahil wala pa ako sa kalahati. Lucas chapter 9, verse 59. Lucas 9:59. Ito, alam nyo na rin itong kwento na to sa mga nag-aaral at magbabasa ng Biblia. Lucas chapter 9, verse 59. At sinabi ng rabay sa iba, sumunod ka sa akin. Now, ito yung mga nagsasabing gusto nilang maging lingkod ng rabay. Now, hindi ba ganun din tayo? Nung ating narinig ang aral ng rabay, nung tayo ay natuto sa kanyang salita, tayo nagpabautismo, tama? Sinabi din natin sa ating mga sarili, tayo ay mga lingkod ng rabay. Tama po yun. Now, ang tanong, nung tayo ba'y naging lingkod ng rabay, inihanda ba natin ang ating mga sarili na gawin ang gawang paglilingkod? Ha? Isermon ko kaya uli yung aking sermon nung nakaraan na tayo ba ay may pananampalataya with conviction or inconvenience? Maalala yung aral na yun? Na tayo lang ay may pananampalataya kapag ito'y pabor sa atin at hindi tayo mapapagod? Na tayo lang ay mananampalataya pag tayo ay maayos ang pakiramdam at walang mga sakit at tayo kumpleto sa mga pagkain? Yun ang convenience. Pero hindi ba mas maganda na tayo ay pananampalataya dahil tayo ay may conviction at nagaganap natin ang kalooban ng Ama? Sabi po niya dito, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot sinabi nung tinatawag na lingkod, Rabay, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking Ama. Gusto niya maging lingkod, pero nang sinabi ng Rabay, sumunod ka sa akin, anong sinabi nung gustong maging lingkod? Rabay, sandali. Uuwi muna ako, Rabay, at ipapalibing ko ang aking Ama. Now, ito po ay idiom sa gitnang silangan. Pag sinabi po niyang ililibing ko muna ang aking Ama, ang ibig pong sabihin nito sa ating pangunawa, aalagaan na muna niya ang kanyang mga magulang at hihintayin niya na mamatay sila and then saka siya maglilingkod. Bakit? Dahil ganun ang ginagawa nilang pag-aalaga sa kanilang mga magulang. Now, pero tignan natin ang sinabi ng Rabay. Now, sinabi ba ng Rabay na tama ang gagawin mo dahil nasusulat na mahalin mo yung mga magulang? Hindi ba nasulat yun sa pang-5 kautusan?
Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which Father Yahweh give it unto you. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong buhay ay lumawig dito sa lupa na ibinibigay sa iyo ni Amang Yahweh mong lumikha. Yun ang kautosang panglima. At itong sinasabi ng gustong maging lingkod, Rabay, aalagaan ko muna ang aking ama, at kung mamatay na siya, saka ako babalik sa iyo para maglingkod. Now, ang tanong, may panahon pa kaya? Yun ang katanungan dun eh. May panahon pa kaya after na mamatay ang kanyang ama? Kaya ang sabi ng Rabay, hindi sinabi ng Rabay na tamang gagawin mo. Now, ibig sabihin, masama ba yung gagawin ng magiging lingkod na alagaan ng kanyang ama? Hindi masama. Pero ang katanungan doon alin ang mas mahalaga? Sa oras na yaon, nandito ang Rabay. Ang Rabay o yung kanyang magulang? Yun ang katanungan doon. Kaya sabi ng Rabay sa verse 60, sapagkat sinabi sa kanya ng Rabay, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Ama. Nung sinabi ng Rabay, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Ibig sabihin, ang kanyang ama ay hindi nananampalataya. Since hindi nananampalataya ang kanyang ama, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng buhay na walang ganyang kanyang ama. Bakit? Hindi papasok sa kanyang ama ang kwento ng ating Rabay. At ikaw na nakakaunawa, sabi niya, sumunod ka sa akin. Now, hindi kaya ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo napipigil sa pananampalataya? Dahil may mga mahal tayo sa buhay na pumipigil sa atin sa pananampalataya. Araw ng pagsamba, pero itinataon nila na ito'y birthday o kaya paghahanda para hindi ka makapunta o kaya kung ano-ano mga bagay na ginagawa ng iyong mga mahal sa buhay na hindi kasama sa pananampalataya. Iba ang hatol sa kanila. Iba rin ang hatol sa iyo, kapatid. Tandaan mo. Hahatulan sila sa kanilang pag-unawa. Ikaw na nakakaunawa, ang matakot ka dahil nasusulat, to whom much is given, much is required. Wala kang excuse, kapatid ko. Wala tayong excuse dahil alam natin ang kwento. Wala tayong excuse dahil hindi nakalimot ang Rabay na mangaral. Wala kang excuse mula sa kanyang mga piniling lingkod na mga ngaral. Hindi sila nagkulang. Ano po? Ito bang pumipigil sa atin yung pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay? Now, hindi sinasabi ng Rabay na huwag mo silang mahalin. Ang sinasabi ng Rabay, at this moment of time, kailangan kita sa paglilingkod. Now, alam niyo ang kwento na darating ang araw na wala na kayong maririnig na mga aral. Alam niyo mga kwento na yan. Hindi bago sa inyo. Na natusulat, darating ang araw, sabi niya, na magkakaroon ng gutom at uhaw sa ibabaw ng lupa. Hindi gutom at uhaw sa pagkain at tinapay, kundi gutom at uhaw sa mga salita ng Ama. Amos, chapter 3, verse 10 and 11 yata yun, sa aklat ng mga Amos. Kapatid ko, wala kang excuse. Alam mo ito. Ibig sabihin, pag hinihiling ng Rabay ang paglilingkod natin now, gawin natin dahil hindi natin alam kung tayo buhay pa bukas. Kaya kapag tuwing may pista, pagdiwang natin ang pista na parang ito yung huling pista natin dahil hindi natin alam kung tayo magkikita-kita pa uli sa susunod na pista. Ano po? Baka meron sa atin na bago dumating ang pista, kukunin na ng Ama dahil ito panahon na niya. Sino makapagsasabi? Wala pong makapagsasabi. That's why kapag may panahon po tayo, pumunta kayo sa mga araw ng pagsamba. Pumunta kayo sa mga pista. Damhin ninyo ang pagpapala ng Rabay dahil tomorrow, bukas ay hindi pinangako sa bawat isa. Tandaan nyo palagi mga kapatid ko. Po. Magmula nung nakarating kami dito sa Amerika, hinihiling ko kaya Mang Yahweh na bigyan niya ako ng pagkakataon na may pagdiwang uli ang kanyang pista sa Pilipinas. Iba ang pagdiriwang natin sa bansang Pilipinas. I'm rooted na magdiwang ng pista sa bansang Pilipinas. Kayo may pagkakataon, gawin ninyo mga kapatid ko.
Walang katulad na kasayahan ng pista ng Ama sa Pilipinas. Malayo dito sa Amerika. Malayo. Kaya samantalahin ninyo ang pagkakataon ninyo, mga kapatid, dahil hindi pinangako sa atin ang anumang bukas. Ano po? Sumunod na kwento, unang Samuel chapter 2. Maalala niyo ang kwento na to? Nabasa na natin ito. Naipangaral na rin ito, pero balikan natin. Sinabi ng rabbi, balikan mo, sabi ng rabbi. Ikwento mo ang kwento nito sa pagpipigil sa kanyang pananampalataya. Eto, isang ama ay napigil sa kanyang maningas na pagpapalang pananampalataya dahil sa kanyang mga anak. Father, ya forbid, wag naman sana. Ano po? Father, ya forbid, wag naman sana ng ating mga anak balang araw maging dahilan para mapigil tayo sa pananampalataya. Ang kwento rito ay ipinangako sa lahi ni Aaron ang pagiging pari sa bayan ng Yehuda. Ipinangako sa lahi nila dahil sila galing sa lahi ni Levi. Pero napigil ang lahi ni Aaron sa pagiging pari. Natigil kay Eli. Alam niyo kung bakit? Yan sa pagmamahal ni Eli sa kanyang mga anak. Unang Samuel chapter 2. Unang Samuel chapter 2 verse 22. Si Eli nga ay totoong matanda na at kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel at kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang mga bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayan ito ang inyong mga masasamang kilos. Sabi ni Samuel, verse 24, wag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalangsang ang bayan ni Amang Yahweh. Imagine ninyo na bilang isang ama, ganito ang gawa ng iyong mga anak. Now, noong panahon ni Eli, pag ganito ang gawa ng anak, ito'y kanyang dapat ipapatay o kanyang ipatapon. Yun ang dalawa lang na pwede niyang gawin. Bakit? Dahil sila'y lumalapastangan sa kanilang gawain bilang pari at sila'y lumalapastangan mismo sa ating ama. Saan? Sa loob mismo, sa tabi mismo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. Pero ginawa ba ito ni Eli? Hindi. Hindi ginawa ni Eli. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Hindi ginawa ni Eli. Pinagsabihan niya, pero hindi pagsasabihan dapat ditong hatol. Kamatayan o pagpapatapon. Yun ang hatol dito. Kaya maski mababasa natin na ito pinagsabihan ni Eli, hindi makikinig ang kanyang mga anak. Bakit hindi yun ang hinihintay ni Amang Yahweh na hatol na ibibigay ni Eli? Kaya ano ang hatol nang ito'y gawin ni Eli? Dito sa baba, verse 27. Ito ang hatol ni Amang Yahweh. At naparoon ng isang lalaki ng ama kay Eli at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh, nagpakita ba ako ng hayag sa sangbahayan ng iyong ama? Yes. Nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sangbahayan ni Faraon? Yes. Pinili ko ba siya sa lahat ng mga alipin ng Israel upang maging saserdote ko? Yes. Ang lahi ni Levi. Isinisiwalat ni Amang Yahweh kay Eli ang mga pagpapala ni Amang Yahweh sa kanyang lahi. Inuulit ni Amang Yahweh kay Eli. Upang maghandog sa aking dambana? Yes. Upang magsunog ng kamangyan? Yes. At upang magsunod ng ipon sa harap ko? Yes. At ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel na pinaran sa apoy? Yes. Lahat yun ay yes. Bakit? Ginawa ito ni Amang Yahweh bilang pagpapala sa lahi ni Levi. At ito yung kanununuan ni Eli. At ito'y minana ni Eli na pagpapala. Now, imagine nyo sa ating panahon, mga kapatid ko, at itatanong sa ating sarili ng ama, hindi ba ako ang nagbigay sa iyo ng pagpapalang hanap buhay? Yes. Hindi ba ako nagbigay sa iyo ng mapapangasawa mo? Yes. Hindi ba ako nagbigay ng mga anak mo? Yes. Hindi ba ako nagbigay ng iyong ng kalusugan? Yes. Hindi ba ako nagbigay sa iyo ng maayos na pamumuhay? Yes.
Yes, lahat yun. Now, ang tanong, bakit hindi natin kayang gawin all the way ang kalooban ng Ama? Sinong pumipigil sa atin? Kulang ba ang pagpapala ng Ama sa atin at ginagawa nating araw ang gabi at gabi at araw na maski araw ng pagsamba, naghahanap buhay tayo? Kulang ba ang pagpapala ng Ama na hindi tayo makapag-absent sa ating mga trabaho kapag araw ng pista? Kulang ba ang pagpapala ng Ama para sa iyong asawa at para sa iyong mga anak? Abay kapatid ko, narinig ko kanina, kung hindi ko nagkakamali, ito'y binasa ng ating anak na si Nadnad, si Dean. Psalm 23 verse 1, alala nyo? Kung nakikinig kayo sa mga binabasa, maalala nyo yung sinabi ni Dean, Psalm 23 verse 1. Nakikinig ako, kaya naalala ko sinabi ng batang ito. Psalm 23 verse 1, sabi niya, si Amang Yahweh, Father Yahweh is my shepherd, I shall not want. Si Amang Yahweh ang aking pastor, sabi niya, hindi ako mangangailangan. Meaning, hindi ako magkukulang. Sino ang pumipigil sa atin para tayo magpatuloy sa pananampalataya at magmingas ang ating pagpapala? Anong sabi ni Amang Yahweh? Hindi ba ako? Hindi ba ako? Hindi ba ako? Sabi niya, hindi ba ako lahat ang nagbigay ng pagpapala sa iyo? Sabi ni Amang Yahweh kay Eli. Pero itong 29, ito nakakatakot. Bakit? Sabi ni Amang Yahweh, na ikaw ay tumututol sa aking hain at sa aking handog, na aking iniuutos sa aking tahanan, at iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin. Yun ang nakakatakot. Now, anong bearing nito sa ating panahon? Inuuna natin ang ating mga asawa, inuuna natin ang ating mga anak, inuuna natin ang ating mga hanap buhay, inuuna natin ang ibang mga bagay kaysa sa mga araw ng pagsamba, kaysa sa mga araw ng Panginoon, kaysa sa mga pista ng Ama, kaysa sa mga gawain ng Ama. Lahat inuuna natin maliban kay Amang Yahweh. Yun ang nakakatakot, mga kapatid ko. Huwag nating hintayin na sabihin din sa atin naman yun, bakit ka tumututol? Anong pumipigil sa iyo sa gawaing paglilingkod? Kung inaamin natin ng lahat ng ating pagpapalay galing kay Amang Yahweh. Tayo ang magsasabi. Sabi niya, tayo ang hahatol sa ating mga sarili. Yes! Sinabi natin sa ating sarili, si Amang Yahweh ang nagpapala sa atin. Yes, that is true. Pero tayo na magsasabi, bakit hindi natin magawa ang salita ni Amang Yahweh? Kaya sabi dito sa Mateo chapter 10 verse 37. Mateo 10:37. Mateo 10:37, sabi niya, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit ka sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid ko, hindi sinasabi ng Rabbi na huwag mong mahalin ang iyong asawa. Hindi sinasabi ng Rabbi na huwag mong mahalin ang iyong mga anak. Sinasabi ng Rabbi, mahalin mo ang iyong asawa, mahalin mo ang iyong mga anak, alagaan mo ang iyong asawa, alagaan mo ang iyong mga anak. Sinabi namang Yahweh yun. Pero huwag sila ang mauuna bago sa akin. Yun ang dapat nating maunawa ang kwento. Dahil kung sila ang pumipigil sa iyo, kapatid ko, abay, ibang kwento yun sa iyo. Hindi dapat sila ang maging dahilan para ikaw ay mapigilan sa pananampalataya. Dapat sila ay kasama mo sa pananampalataya. Yun ang kwento na dapat nating maunawaan. Kailan tayo huling pumunta sa sambahan na kasama ang ating mga asawa at kasama ang ating mga anak? Tanong mo sa iyong sarili, kailan? Marami tayong pagkukulang, mga kapatid ko. Marami tayong pagkukulang. Lucas chapter 18 verse 22. Tandaan nyo, ang mga bagay na ito ay yung mga pinili ng Rabbi para maunawaan natin ang kwento ng ating buhay, kung sino ang pumipigil sa atin o ano ang pumipigil sa atin para magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at gawin ang kanyang kalooban. Lucas chapter 18. Narinig nyo na rin ang kwento na to. Dahil ito hindi bago.
Lucas chapter 18, verse 22. Now, ito yung kwento ng binatang mayaman na gustong maging lingkod ng rabbi. Ano po? At gustong maging banal, gustong maging matuwid, gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung kwento niya. Lucas chapter 18, verse 22. At nang marinig ito ng Rabbi Yeshua, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Isa na lang ang kulang sa iyo, sabi niya. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Now, masama bang maging mayaman? Hindi. Dahil pangarap ko ding maging mayaman. Pero yung pangarap kong maging mayaman, hindi para sa akin, kundi para sa mga gawain ng ating rabay. Yung binata rito, mayaman, yes. Pero hindi yung kayamanan niya ang nagiging dahilan para pumigil. Ang naging dahilan para pumigil siya sa pagiging lingkod, yung kanyang ipinagpanguna ang kanyang kayamanan kaysa sa paglilingkod sa rabay. Kaya nang sinabi ito ng rabay, verse 23, datapot nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. Now, ang tanong, sa ating panahon, alin ang ipinangunguna natin bago ang ating Amang Yahweh? Ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga hanapbuhay, ang ating mga tinatangkilik. Mga kapatid ko, marami tayong pagkukulang. Maraming pumipigil sa atin. Pero sana naman, after this sermon, matuto tayo na unahin natin kung anong dapat unahin. Ano po? Tignan natin yung mga bagay na pumipigil sa atin na kung pwede natin isang tabi. Ano po? At unahin si Amang Yahweh. Ecclesiastes chapter 6 verse 11. Mangangaral. Mangangaral chapter 6 verse 11. Ito. 6:11. Yamang maraming bagay na nangagdaragdag ng walang kabuluhan, ano ang lalong ikinaigin ng tao? Now, alam pa natin ito, mga kapatid ko. Alam nyo, habang tayo ay tumatagal sa ibabaw ng lupa at maraming mga dumarating na mga bagong bagay, alam nyo ba na dumarami din ang nakapagdaragdag ng walang kabuluhan? That's true. Noon, tanong natin sa ating sarili, di ba noon napakasimple lang natin? Noon, sabi natin kung meron tayong makain na 3 beses ang araw, gusto na yung buhay. Nangyari yung nakakain ka 3 beses ang araw, ngayon gusto mo ng may mga bagong damit, gusto mo ng may bagong sapatos, gusto mo ng may mga bagong alahas, gusto mo ng may, yung iba sa atin gusto ng may sasakyan, gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganon. Now, hindi nyo ba napapansin, the more na marami tayong idinadagdag, na ito'y mga walang kabuluhan, ito rin, yung nagiging dahilan kung bakit tayo napipigilan sa ating mga gawain sa paglilingkod. Marami tayong naging anik-anik sa buhay. Totoo yun. Sabi ko nga sa inyo, puntahan niyo yung mga closet. Hindi mabilang ng mga damit, sapatos, relos, kwintas, bag. Ang dami, di ba? Now, kung wala kayong maibigay sa mga kapatiran natin na nangangailangan, hindi nyo ba maatim na ibigay yung ibang mga damit ninyo? Ipag-ukay-ukay, ibigay nyo sa mga nangangailangan? Pag-araw ng pista, wala tayong maibigay sa mga nangangailangan. Hindi ba pwedeng kahit pa paano ngayon, alam nyo, kung narinig nyo yung sinabi ni Nanay Imbit, pagkatapos ng pista, sabi ni Nanay Imbit, simula na uli ng pag-iipon para sa pista.
Gawin niyo yun para sa inyong mga sarili at para doon sa mga darating ninyo na mga kailangan. Bakit? Dahil meron at merong mga kailangan sa ating pagitna. Marami tayong pagkukulang, mga kapatid. Yes, marami tayong pagkukulang. Maraming mga dumarating ng walang kabuluhan, pero ang problema, okay lang na mga dumarating eh. Ang problema kung tayo ay nagpapa-apekto sa mga bagay na walang kabuluhan. Bakit? Nakikiuso tayo sa mga hindi dapat naman nating maging uso. Po, anong ikinaigi daw natin na tao kung tayo ay makikisabay sa sanlibutan? Kaya nga sinabi sa atin bilang nananampalataya, huwag kayong makiayon sa gawa ng sanlibutan. Pero iniaayon natin ang ating sarili sa sanlibutan. Kaya, ano po? Ganito ang sermon ng Rabbi sa atin. Hoping and praying na tayo ay may matuto. Verse 12. Sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat na mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Hindi mo daw ba alam, sabi ni Solomon, na sumulat ng mga ngaral, na ang lahat ng iyong pinagpapaguran ay parang anino na kapag karaka ngayon ay meron, bukas ay wala. Ang ibig sabihin ang lahat ng ating pinagpapaguran dito sa ibabaw ng lupa, whether we like it or not, ay mawawala. Alam ba natin yan? Yes, alam natin. So, masama yung ginagawa natin. No, hindi sinasabi ng Rabbi na masama. Ang sinasabi dito, mga kapatid, ano po? Timbangin natin ang ating sarili. Gumugol tayo ng panahon para sa ating mga sarili, sa ating mga asawa, para sa ating mga anak. Gumugol tayo sa kanila. Pero higit nating pag-isipan ng panahon at bigyan ng pagkakataon, nagugulin naman ang panahon kay Amang Yahweh. Yun ang sinasabi ng Rabbi. Pag-araw ng Sabat, kayo pupunta sa kapilya. Sinubukan nyo na bang pumunta ng kapilya na kasama ang pamilya at kayo ando doon hanggang bago lumubog ang araw? Kailan kayo huling gumawa ng ganoong kwento? Hindi natin masagot. Bakit? Dahil hindi natin maalala kung kailan tayo huling gumawa ng ganoon. Kung ito'y gagawin natin, at least may papaunawa natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak na ganito ang pagsamba kay Amang Yahweh. Mamanahin nito ng iyong mga anak ba ng araw. Pero kung parang tayo pupunta sa kapilya na nagmamadali, tapos hindi may drawing ang ating mga mukha, ang lagi nang itiisip natin yung mga problema natin sa buhay. Bay mga kapatid ko, hindi ipinangako sa iyo ang bukas. Hindi mo alam na pag-travel mo mula sa kapilya, baka kunin ka ng ama. Sinong nakakaalam? Padre forbid. Ano po? Padre forbid. Lucas chapter 12 verse 15. Ano daw ba ang kahihinatnan natin na kabutihan sa mga walang kabulihan? Tama po. Now, hindi sinasabi ng Rabbi na iwanan natin ang buhay. No, hindi sinasabi ng Rabbi yun. Ang sinasabi ng Rabbi, unahin nating higit ang ating Amang Yahweh. Yun ang pinapaunawa sa atin. Ano po? Unahin nating higit si Amang Yahweh. Then, we can do everything that we want. Huwag lang natin kalimutan si Amang Yahweh. Yun lang ang hinihiling ng Ama sa atin, mga kapatid ko. Hindi siya humihingi ng sobra-sobra. Sa loob ng 6 na araw, sabi niya, gawin mo ang lahat mong gagawin. Pag 7 araw, bigyan mo naman sa akin. No excuse. Now, siguro magkakasundo tayo po. Alam niyo, kapag ako ay CEO, at kayo ay maghahanap buhay, at kayo ay may bayad, siguro wala kayong excuse, ano? Hindi ba masigit si Amang Yahweh na siya nagbibigay ng ating pagpapala, physical at spiritual? Na pati ba araw ng kanyang pagsamba at araw ng kanyang pangingilin, ikukunin pa natin? Huwag naman sana. Huwag naman sana. So I pray na sa susunod na mga araw ng pagsamba, sa susunod na mga pista,
mangyari yung ating pangarap na magkita-kita kayong lahat sa lugar ng sambahan na ipagkakalob ng Ama sa inyo. Nung sinabi ko, Darlene? Lucas 12, verse 15. Ito, sabi sa Lucas 12, verse 15. Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Inulit-ulit yung kasakiman. Kanina katakawan, ngayon naman kasakiman, greed. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Anong ibig sabihin nito? Gawin niyo mang araw ang gabi at gawin niyong gabi ang araw sa paghihimakot sa buhay na ito. Pero tandaan ninyo, hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik natin ang buhay na walang hanggan. Fair si Amang Yahweh. May pera ka man o wala, marami ka mang damit o iisa, marami ka mang bag o walang bag, marami ka mang sapatos o wala, sa araw ng paghuhukom, fair. Ang huhatol sa atin ay ang ating gawa at ang ating pananampalataya. Nasaan yung pinagpaguran natin for 50 years, 60 years, 65 years, hanggang ngayon hindi pa tayo nagre-retire. Sabi ko sa sarili ko, pinangako ko yung Amang Yahweh, in 2008, Amang Yahweh, sabi ko, tulungan mo ako na maging maayos ang buhay ko dito sa Amerika. Tulungan mo ang aking mga anak, sabi ko, in 20 years, sabi ko, uwi ako sa Pilipinas. For good. Basta ingatan mo ako, huwag mo kong pababayaan. Father Yah willing, in 2 years and a half, uwi na ako for good. I pray na makita ko yung balang araw at matupad ko yung pangarap ko kay Amang Yahweh. Ang lahat ng ating pinagpaguran, sabi niya, ay mawawala. At the end of the day. Hindi itatanong ng Ama kung gaano karaming ating pera sa bangko. Hindi itatanong ng Ama kung gaano ang mga naipundar natin. At the end of the day, dalawa lang ang magiging dahilan ng ating buhay na walang hanggan. Ang ating gawa at ang ating pananampalataya. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 6, eto, alam na rin natin to. Mateo chapter 6, itong lagi nating sinasabi. Mateo chapter 6, anumang kung itigil sa iyo, balikan mo si Mateo. Mateo chapter 6, ano man ang gusto mo sa buhay na ito, balikan mo si Mateo. Ano man ang pangarap mo sa mga anak mo, balikan mo si Mateo. Alam nyo, napaka-powerful ng Mateo chapter 6. Kung hindi pa natin alam ang kwento ng chapter 6 ng Mateo, ito yung pinaka-paborito natin, at the same time, ito yung one of the powerful verse na dapat nating gawin sa buhay natin. Verse 33. Datapot, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Lahat ng mga gusto natin, yung buhay na maayos, yung mga anak natin, yung mga apo natin, lahat ito ibibigay sa atin. Mark my word, dahil nangyari ito sa aming buhay. Yung aming 3 anak, Father Yah willing, magiging maayos sila. Nakapag-aral sila ng maayos, meron silang maayos na hanap buhay. Meron silang pananampalataya. Praise Father Yah. Kaya maski mag-retire kaming maagang mag-asawa, nananampalataya ako na magiging maayos ang aming mga anak. Dahil naituro namin sila sa aming abot ng aming mga kaya, ang aming pananampalataya. We tried our best para ipakita sa aming mga anak kung paano paglingkuran si Amang Yahweh. Alam ng aming mga anak. At si Amang Yahweh ang nagbigay ng ganitong pagpapala sa amin. Bakit? Pinilit namin na unawain ang salita ng Ama. Kaya natuto kami kung paano hanapin ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. We tried our best. And we keep on trying. Ano po? Kung hindi man namin maabot ang pagiging perfecto, we are going die trying. Yun ang aming pangako.
Ito ang hinihiling sa atin mga kapatid, yung makita ng Ama na sinusubukan nating gawin ang kanyang mga salita. Yun lang naman ang hinihiling sa atin eh. Alam ng Ama yung ating mga pagkukulang. Alam ng Ama yung ating mga tinatawag na kakulangan. Alam ng Ama yung ating mga magagawa lamang. Yung ating mga limitations, alam ng Ama yun. Hindi hihiling ang Ama ng sobra sa magagawa natin. Tandaan nyo yan. Ang dapat lang natin gawin subukan natin gawin yung magagawa natin. And the rest, ipaubaya natin sa ating Ama. Gawin nyo sa panalangin ang anyong mga kahilingan. Hanapin ninyo ang kaharian ng Ama at ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Gawin yung verse nyo ang verse 25, ay verse 33. Pero gawin nyo una, na pag sumakitan, sabi niya, pag sumakitan ninyong hanapin ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. Pag sumakitan natin. Napo, anumang mga pumipigil, isang tabi natin. Anak, asawa, trabaho, tinatangkilik, mga gawin, isang tabi ninyo. Handa ba kayo isang tabi? Yes! Kung kaya magtitiwala kay Amang Yahweh. Tandaan ninyo, hindi kayo tatanggalin sa mga trabaho ninyo dahil sa kagusto nyo. No, hindi kayo tatanggalin. Patunay yan, ni kapatid na Librando. Ano po? Patunay ko sa aking sarili din. Patunay din ng mga kapatiran natin. Ganon din sa Lolo Junior. Dahil sinubukan din niyang gawin na ipangili ng araw ng pagsamba at hindi na siya pinaghanap buhay. Gawin ninyo ang magagawa natin mga kapatid ko. Ano po? Paglingkuran natin sa abot ng ating makakaya ang ating Ama at Elohim sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Unang Timoteo chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. Malapit na po tayo. 20 minutes na lang. Ayan. Gutom na kayo. Pasensya na po. Medyo mapahaba ang kwento ng Rabbi. Unang Timoteo chapter 6 verse 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Now, kung alam lang natin ito mga kapatid, mas magiging maayos ang buhay natin. Hindi magiging komplikado. Yung gusto mong bilhin 75 inches na TV, okay na yung maliit. Yung gusto mong 30,000 na cellphone, okay na yung 5,000. Yung gusto mong bag na 5,000, okay na yung 500. Yung sapatos mo na 2,000, okay na yung 200. Okay, pwede. Bakit hindi? Yung gusto mo sasakyan, okay na yung second hand, basta marunong kang mag-alaga. Gusto mong bahay na mansyon, okay na yung bahay kubo, basta hindi tumutulo pag may ulan. Ganon kasimple. Yung mga sobra mong pera, ibigay mo sa mga nangangailangan, ibigay mo sa gawain ng Ama, sigurado matutuwa si Amang Yahweh sa iyo. Matutuwa mo buhay ng simple mga kapatid ko. Ano po? Sinasabi ko nga sa asawa ko, pag uwi natin, magpapatay lang tayo ng kubo-kubo, hindi mansyon. Ano po? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kaya sabi ni Saulo, ngunit kung kayo'y may pagkain at pananamit, nung sabi niya, masiyahan na tayo doon. Alam nyo, talbos ng kamote sa kapinitak na kamatis ay masarap na kapag kasama mo yung mga mahal sa buhay. May kasamang tinapa. Kaya sarap na no. Ang dahilan kung bakit hindi nagkakasya ang ating mga ipinanghahanap buhay, dahil mas marami yung ating mga gusto kaysa sa mga need. Magkakasya naman yung mga pinaghahanap buhay natin. Bakit? Galing ito kay Amang Yahweh. Tandaan ninyo, kung si Amang Yahweh nagbigay ng ating pagpapala, kahit kailan hindi ito magkukulang. The reason kung bakit nagkukulang, sa dami ng mga anik-anik natin sa buhay. Kayong may kasalanan. Dahil hindi tayo natuto sa buhay na simple. Kayong may kasalanan. Tayong may kasalanan. Sama ko sarili ko. Dahil kailangan ko pang magsakripisyo bago ko matuto. Ano po? Verse 9, datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman. Ayan.
Now, sino ba sa atin ang ayaw yumaman? Lahat tayo, di ba? Yes, lahat. Bakit hindi? Pero ang punto doon, anong dahilan bakit gusto mong yumaman? Para lang sa sarili mo. Ha? Para lang ba sa sarili mo? Bay kapatid ko, masamang pangarap yung pangarap mo. Huwag kang mangarap na yumaman para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Hindi. Ha? Nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama. Na dahil dito, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Hindi ang kamatayan dito sa lupang binabanggit dito. Yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Bakit? Dahil makakalimutan mo ang gawain ng Ama sa kagustuhan mong yumaman. Makakalimutan mo ang tumulong sa mga nangangailangan sa gustuhan mong makaipon kaagad. Instead, nabubuksan mong yung palad, ititikom mo. Dahil iisipin mo, sayang yung yung ibibigay mo. May ipon mo pa. Instead na ikaw ay magpahinga sa araw ng Sabado para mag-aral sa salita ng Ama at makinig ng service, sasabihin mo, sayang, overtime, double pay. Na narinig natin si kapatid na Ninita kanina, binabayaran siya ng may bonus sa araw ng Sabado. Ano po? Kung tayo magtatrabaho ng Sabado, ibigay natin na gawang mabuti. Hindi dahil ito'y may bayad. Sinabi ng rabbi, ano po? Gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat, meaning it supersedes yung ating mga kagustuhan na kumita ng salapi. Gumawa tayo ng mabuti, yun ang mabuti sa paggawa ng Sabat. Ano po? Pero wag nating pangarapin sa buhay na ito ang yumaman na isasantabi natin ang ating pananampalataya. Isantabi natin ang ibang mga bagay o lahat ng mga bagay maliban sa pananampalataya. Yun ang ating dapat gawin. Ano po? Unang Tesalonica. Not Unang Tesalonica. Marcos. Mateo 24 verse 39. Mateo 24 verse 39. Mateo 24 verse 39. 24, 39, 24, 39. Mateo 24:39, sabi niya, at hindi nila lalalaman hanggang sa dumating ang baha at sila ay tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Now, ang kwento rito sa Mateo 24 ay binabalik ng rabay ang kwento ng panahon ni Noah. Sinabi ni Amang Yahweh sa panahon ni Noah na gugunawin niya ang sanlibutan. Ipinangaral ni Matusila, ipinangaral ni Noah, pero walang nakinig sa kanila. Hanggang dumating yung baha, isinara na yung pintuan ng daong at walang naligtas maliban kay Noah at sa kanyang 3 anak at ang kanilang mga asa-asawa. Nagbigay si Amang Yahweh ng warning, pero walang nakinig sa kanila. Now, ang napaparinggan natin mga kapatid ko is also a warning. Marami tayong pagkakamali. Tayo ay titimbangin at mayroon tayong timbang. Pero ang nakakatakot, kulang sa timbangan. Kulang sa timbangan. Bakit? Maraming pumipigil sa atin para magpatuloy sa paglilingkod. Maraming pumipigil sa atin para tayo ay lumago sa pananampalataya. Iniisip natin na tulungan pa yung ating mga anak, yung mga apo, yung mga pinsan, mga pamangkin. Sige, paghahanap buhay lang, trabaho lang. Nakakalimutan mo na pati pananampalataya. At the end of the day, sa araw ng paghuhukom, anong pwede natin i-reason out? Naging busy tayo sa pagpapalaki, pag-aantabay, pagtulong sa ating mga anak at nakalimutan natin ang ating pananampalataya. Now, hindi basta lang tumulong. Tandaan nyo, sinabi ng rabbi na tumulong kayo sa mga nangangailangan, tumulong kayo sa mga pero huwag niyong kalilimutan ng pananampalataya. Yun ang tinasabi ng rabbi. Roma chapter 13 verse 11.
Roma 13, verse 11. Now, hindi ko sinasabing huwag na kayo maghanap buhay. Ano po? Maghanap buhay tayo. Tayo ay maghahanap buhay hanggat hindi tayo kinukuha ng Ama. We are going to work para tayo may makain. Pero unahin natin ang ating rabay. Unahin natin ang ating Amang Yahweh sa paglilingkod. Yun ang sinasabi dito. Ano po? Roma 13 verse 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon. Ito na yung panahon, sabi ni Apostol Saulo. This time, sabi ni Apostol Saulo, na ngayon ay kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Kung tayo ay natutulog sa pansitan, natutulog tayo sa pananampalataya, hindi natin makita sa ating sarili yung ating mga pagkukulang. Yun ang nakakatakot. Ang nakakatakot yung hindi natin makita ang ating mga pagkakamali, kaya hindi natin alam na kulang pala tayo sa timbang. Hindi natin alam bakit. Wala tayong naririnig na aral. Walang nagkukonvict sa atin ng mga salita. Bakit? For whatever reason, wala kayong nauunawaan sa kwento ng rabay. Pero panahon na, sabi ng Apostol Saulo, na ang araw ay malapit na, sabi na kayo magsigising sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. That is the law. Kung noong una, ako, 33 years ago, nang ako'y mabautismuhan, kung sinasabi noon na malapit na ang pagdating ng rabay, mas malapit na yun. Dahil mas nakikita natin ang panahon na dumarating. Nakikita natin na yung mga aral ng ating mga pastor, puro mga warning. Warning, 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 warning. Everything is about warning. Dahil alam natin ang kwento, warning comes before destruction, para wala tayong excuse. Ano po? Wala tayong excuse. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Malapit na po tayo. Efeso chapter 4. Verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30, sabi niya, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Ama na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Huwag niyong pigilin ang banal na Espiritu. Ang pumipigil sa banal na Espiritu, sarili natin. Huwag niyong pigilin ang banal na Espiritu. Hayaan ninyo na ang banal na Espiritu ay maging malaya sa inyo para turuan tayo sa gawang mabuti. Huwag niyong pigatin ang banal na Espiritu. Huwag niyong magpasalamat tayo kapag tayo po ay nakakaramdam ng conviction, kapag tayo pinagawa ng pagkukulang, pag nakakarinig tayo ng aral na may conviction at tayo nakukonvict, pag tayo ay kinukurot sa puso, kapag tayo ay nakakarinig sa aral, that is good. Ang banal na Espiritu ay nasa atin pa. Meaning, pwede pa nating turuan ang ating mga sarili, pwede pa nating yung i-redeem ang ating mga sarili. Pwede nating itama ang ating mga pagkakamali. Pero kung wala natin nararamdaman, mga kapatid ko, at yun ang nakakatakot. Ano po? Yun ang nakakatakot. Pahayag chapter 3 verse 3. Pahayag chapter 3 verse 3. Ito ang sabi. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig ang ating pananampalataya. Ito pa rin mo at magsisi ka. Tanggapin natin na marami tayong pagkukulang. Tanggapin natin na marami tayong naging kasalanan. Tanggapin natin na tayo ay maraming dapat i-redeem sa ating mga sarili na gawa. Sabi niya, alalahanin mo ang mga aral, ang pananampalataya na iyong tinanggap at tuparin mo. Magsisi ka. Kung hindi,
ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Father, ya forbid, wag naman sana. Ano po? Father, ya forbid, wag naman po sana. Ano po? Pilipos chapter 4 verse 6. Ito pa dagdag. Pilipos chapter 4 verse 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay. Manampalataya tayo kay Amang Yahweh. Magtiwala tayo sa Kanya na siya hindi magpapabaya. Huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Ama. Ibigay natin kay Amang Yahweh lahat ng ating mga agam-agam sa buhay. Sa agam-agam natin sa asawa, sa pamilya, sa mga anak, sa mga apo, sa gawain, sa trabaho, everything sa ating mga sarili. Bigyan natin kay Amang Yahweh. Lahat ng mga pumipigil, bigyan natin kay Amang Yahweh. Ano po? And then, sabi niya, huling talata natin, Hebrew chapter 12 verse 2. Hebrew 12 verse 2. Ito yung huling talata natin, mga kapatid. Yung pagtitiwala natin sa nagbigay ng ating pananampalataya. Sabi niya dito, masdan natin ang ating Rabbi Yeshua na nagsimula at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa tulos na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Alalahanin daw natin ang ating Rabbi Yeshua na siyang sumakdal at gumawa ng ating pananampalataya. He is the author and the finisher of our faith. Mga kapatid ko, ano man po yung pumipigil sa atin, sino man po yung pumipigil sa atin, alalahanin natin ang ating Rabbi na namatay sa pulos para sa atin. Alalahanin natin ang mga pagpapala ng Ama na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Alalahanin natin ang mga patutuo ng ating mga kapatiran na sa pagsumakit nilang gawin ang kalooban ng Ama, sila po ay hindi pinabayaan ng Ama. Alalahanin natin ang mga aral ng Rabbi na ibinibigay sa atin bilang warning na baguhin natin ang ating mga mali, baguhin natin ang ating mga kalooban, itama natin ang pwede nating itama. At higit sa lahat, pagsumakitan nating gawin ang mga narinig nating aral para sa ikaluluwalhati ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang aral ng ating Rabbi. And I pray na sana po ay tayo po may natutunan at baguhin po natin ang ating mga maling gawa. Alalahanin natin ang pagpapagal ng ginawa ng Rabbi para sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po at Shabbat Shalom po. Hallelujah! Salamat po, Pastor.